Sigurado ba kayo na ang paggamit ng tone-toneladang abono at malalim na pagbubungkal ang tanging paraan para ihanda ang inyong gulayan para sa taglamig? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang ating mga ninuno ay nakakakuha ng napakagandang ani nang hindi man lang gumagamit ng salitang kimika? Sa video na ito, babalik tayo sa nakaraan at ilalabas natin ang kanilang mga sikreto. Matututunan ninyo kung paano gawing self-sustaining na ecosystem ang inyong lupa gamit ang mga paraang sinubok na ng panahon. At promise, may ilang paraan na talagang ikagugulat ninyo. Siya nga pala, isulat nyo agad sa comments. Ano ang pangunahing ritual nyo tuwing taglagas sa inyong hardin? Nagbubungkal ba kayo? O may iba pa? Gusto kong malaman ang inyong mga ginagawa. Bago tayo tumalon sa mga specific na pamamaraan, unawain muna natin ang pinakaimportante. Ang pilosopiya ng ating mga ninuno ay malayong malayo sa modernong pag-iisip. Para sa kanila, ang lupa ay hindi lang basta-basta resources na kailangan mong pigaan para kumuha ng maximum. Ang lupa ay isang buhay na organismo. Rinespeto nila ito, inalagaan na parang isang ina. Alam nila na sa loob ng lupa, mayroong buhay na hindi natin nakikita. Bilyon-bilyong bakterya, fungi, at mga bulate. Lahat sila ay nagtatrabaho para sa ikabubuti ng susunod na ani. Kaya naman, ang pangunahing layunin nila ay hindi pagandahin ang lupa, kundi lumikha ng mga kondisyon para kusa itong gumanda. Ang buong diskarte nila ay nakatuon sa pakikipagtulungan sa kalikasan, hindi pakikipaglaban dito. At iyan siguro ang pinakamalaking sikreto na tila nakakalimutan na natin nitong ika-21 siglo. Sige, simulan natin ito sa isang napaka-fundamental na prinsipyo. Ang ating mga ninuno ay itinuturing ang lupa bilang isang buhay na nilalang. Hindi ito basta tula o metapora lamang. Ito ang pundasyon ng kanilang agrikultura. Intuition na nila noon pa man ang tinatawag ng mga siyentista ngayon na soil microbiome o ang ecosystem sa ilalim ng lupa. Para sa kanila, ang lupa ay tahanan ng di mabilang na mikroorganismo, fungi, at syempre, mga bulate. Ang mga di nakikitang manggagawa na ito ang lumilikha ng humus, ang matabang lupa na nagpapalusog sa ating mga tanim. Anumang agresibong intervention tulad ng malalim na pag-aararo, deep plowing, gamit ang asarol, ay sumisira sa marupok na mundong ito. Ibinabaliktad nito ang mga soil layer, iniaakyat sa ibabaw ang mga anaerobic na bakterya na mamamatay sa hangin at inililibing naman ang mga aerobic na nangangailangan ng oxygen. Bilang resulta, nasisira ang istruktura ng lupa at bumababa ang pagiging mataba nito. Kaya, ang pangunahing layunin ay hindi ang manira sa komunidad na ito, kundi ang tulungan at alagaan ito. Lahat ng susunod na aksyon na tatalakayin natin ay nag-uugat sa ganitong pag-iingat at paggalang sa lupa na siyang nagpapakain sa atin. Batay sa pilosopiya ng buhay na lupa, madaling maintindihan ang susunod na prinsipyo, ang pag-iwas sa malalim na pagbubungkal. Sa kasalukuyan, para sa maraming nagtatanim, ang pagbubungkal tuwing taglagas ay isang napakahalagang gawain. Akala natin, ito ang paraan para maging mabuhaghag ang lupa at maubos ang mga damo. Pero iba ang diskarte ng ating mga ninuno. Hindi nila ginagamit ang araro na nagbabaligtad sa buong bahagi ng lupa. Sa halip, ginagamit nila ang saka or simpleng asarol para sa mababaw na pagpapaluwag. Bihira lang lumagpas ng 5 hanggang 7 sentimetro ang lalim ng pagtrabaho nila sa lupa. Bakit? Una, napapanatili nito ang istruktura ng lupa at ang mga capillary na siyang dinaraanan ng tubig para umakyat at maabot ang ugat ng mga pananim. Pangalawa, hindi nito ginugulo ang buhay ng mga organismo sa lupa.
Ang mga bulate at mikroorganismo ay patuloy na gumagana sa nakasanayan nilang kalagayan. Paano naman ang mga damo? Ang kanilang ugat, kapag naputol ng mababaw, ay naiiwan sa lupa at kapag nabulok, nagiging karagdagang organikong pataba. Ang ganitong pamamaraan ay hindi nakakaubos sa lupa. Sa halip, taon-taon, mas lalo pa itong pinataba at pinaganda ang istruktura. Bagamat mabagal, ito ang tiyak na daan para magkaroon ng matatag na ani. Siyempre, hindi talaga pwedeng wala tayong pataba at ang tinaguriang ginto ng bukid o hardin ay walang iba kundi ang dumi ng hayop. Ngunit may sariling diskarte sila rito. Ang sariwang dumi ay hindi nila agad inihahalo sa lupa. Alam na alam ng ating mga ninuno na kaya nitong sunugin ang ugat ng halaman at pinagmumulan din ito ng buto ng damo, weeds at ng mga sakit. Kaya naman, obligado nilang i-compost muna ang pataba. Itinatambak nila ito ng malaki at kadalasan ay sinasalitan o nilalagyan ng dayami, turb o simpleng lupa. Sa loob ng tambak na iyon, nagsisimula ang proseso ng pagkasunog o pag-init kung saan umaakyat ang temperatura hanggang 60, 60 o 70, 70 degrees Celsius. Sa init na iyon, namamatay ang buto ng damo, ang itlog ng mga parasito at ang sanhi ng mga sakit. Tumatagal ang proseso ng pagpapakompost mula ilang buwan hanggang isang taon. Sa huli, nagiging maluwag, maitim at amoy lupa na sa gubat ang compost waste o humus. Ang humus na ito ang pangunahing pataba na kanilang inilalagay sa hardin. Hindi lang ito nagpapalusog sa mga halaman, kundi pinapaganda pa ang texture ng lupa. Ginagawa itong mas nakakakapit sa tubig at mas maluwag para makahinga ang ugat. Bukod pa sa dumi ng hayop, mayroon ding tambakan ng compost ang bawat bahay bukid. At hindi lang ito basta-bastang pinagtatambakan ng kalat. Isa itong parang bioreactor or pabrika ng sustansya para sa lupa. Lahat ay dinadala rito. Mga tangkay at balat ng gulay, mga damo na inalis na walang buto, mga balat ng prutas at gulay mula sa kusina, maliliit na sanga at mga tuyong dahon. Ang mahalagang panuntunan ay ang pagpapapatong-patong ng mga patong. Ang mga berde at basang materyales na mayaman sa nitrogen ay pinagsasama sa mga kayumanggi, tuyo at mayaman sa karbon tulad ng dayami o pinag-ayusan ng kahoy. Tinitiyak nito ang tamang balanse para sa mga mikroorganismo na siyang nagpoproseso ng lahat ng organikong bagay. Ang tambak ay pana-panahong dinidiligan ng tubig o herbal na likido para mapanatili ang halumigmig. Minsan, ito ay binabalasa o binabaligtad gamit ang pala upang makapasok ang hangin. Pagkalipas ng isa o isa't kalahating taon, ang bundok ng basura ay nagiging pinakamahalagang compost. Isang universal na pataba na angkop sa lahat ng uri ng pananim. Ito ang perpektong halimbawa ng isang saradong sistema kung saan walang nasasayang at ang lahat ay ibinabalik sa lupa na lalong nagpapalakas sa sustansya nito. Pero paano kung kapos tayo sa dumi ng hayop or manure at kailangan nating pataasin ang pagiging mataba ng lupa sa malawak na taniman? Para sa sitwasyong ito, may henyong sagot ang ating mga ninuno, ang tinatawag nilang berdeng pataba o mas kilala ngayon bilang siderates. Pagkatapos anihin ang pangunahing ani, hindi nila hinahayaan na nakatiwangwang ang mga bakanteng kama. Sa halip, tinatamnan nila ito ng iba't ibang uri ng halaman. Kadalasan, ito ay winter rye, vetch, clover, lupine, o kaya naman ay mustard. Nagkakaroon ng sapat na berde at malusog na bahagi ang mga halamang ito bago pa man dumating ang matinding lamig. Ano ang kanilang benepisyo? Una, ang matitibay nilang ugat ay nagpapaluwag sa lupa ng malalim, kaya gumaganda ang istruktura nito. Pangalawa, ang mga legumes o halamang buto tulad ng clover
or vetch ay may kakayahang mag-imbak ng nitrogen sa kanilang ugat mula mismo sa hangin na nagpapayaman sa lupa. Sa huling bahagi ng taglagas o sa simula ng tagsibol, pinuputol o ginagapas ang mga berdeng bahaging ito at isinasama sa ibabaw na bahagi ng lupa. Doon, mabilis itong nabubulok at nagiging madaling kainin na nutrisyon para sa mga susunod na itatanim. Sa madaling salita, isa itong paraan upang makagawa ng natural na compost mismo sa taniman nang hindi na kailangan ng labis na pagod. Sa bawat bahay na may pugon o kalan, mayroon ding isa pang napakahalagang bagay, ang abo ng kahoy. Hindi ito itinapon, bagkus ay maingat na inipon sa buong taglamig. Ang abo ay isang likas at matapang na mineral na pataba, gawa mismo ng kalikasan. Napakayaman nito sa potassium na napakahalaga para sa pamumulaklak at pagpapabunga. Mayroon din itong phosphorus, calcium, at iba pang mahahalagang microelements tulad ng magnesium, boron, manganese, at marami pa. Ang kagandahan pa, ang lahat ng elementong ito ay nasa anyo na madaling makuha at magamit ng mga halaman. Tuwing taglagas, ikinakalat ang abo ng pantay-pantay sa ibabaw ng mga kamang taniman bago bungkali ng lupa. Hindi lang nito pinapataba ang lupa, mayroon din itong isa pang napakahalagang tungkulin, ang pag-neutralize ng asido. Maraming lupa ang nagiging maasim or acidic sa paglipas ng panahon na nakakasama at humahadlang sa paglago ng karamihan ng mga pananim. Dahil alkaline ang reaksyon ng abo, nito-neutralize nito ang labis na acidity. Kaya nagiging perpekto ang kondisyon para umunlad ang mga halaman at ang kapakipakinabang na microflora ng lupa. Bukod pa rito, nakakatulong din ang abo na itaboy ang ilang peste, gaya ng mga suso o slugs. Ang lupaing nakalantad o hubad tuwing taglamig ay talagang iniiwasan ng ating mga ninuno. Intuitibo nilang alam na ang bukas na lupa ay madaling anurin ng tubig at hangin at binabaon ng sobrang lamig na masama para sa mga organismo sa ilalim. Kaya naman, isa sa mahahalagang gawain nila tuwing taglagas ay ang mulching o sa simpleng paliwanag, ang pagtatakip sa mga kamang taniman. Ginamit nilang pantakip ang lahat ng mayroon sila. Dayami, pinatuyong damo, mga nahulog na dahon mula sa kagubatan, peat, at mga ginapas na damo. Ang patong ng mulch ay nagsisilbing parang kumot para sa lupa. Sa ilalim ng kumot na ito, hindi masyadong lumalim ang lamig. Napanatili rin nito ang maluwag na estruktura at ang tamang halumigmig. Kahit taglamig, nagpapatuloy ang buhay sa ilalim ng pantakip na ito. Dahan-dahang pinoproseso ng mga uod at microorganism ang pinakailalim na bahagi ng mulch na nagiging humus. Pagsapit ng tagsibol, handa na agad ang lupa para sa pagtatanim, buhaghag, may sapat na halumigmig at bahagyang may pataba na. Kailangan na lang bahagyang ipunin sa gilid ang mahmulch at pwede na silang magtanim. Nakakatipid ito ng malaking oras at lakas sa paghahanda tuwing tagsibol. Sa mga rehiyong sagana sa mga latian at lawa, dalawa pang makapangyarihang likas na yaman ang sinamantala ng ating mga ninuno, ang peat, turba, at ang sapropel. Ang peat, lalo na yung lowland peat na nabuo mula sa nabubulok na halaman, ay pinahahalagahan dahil sa kakayahan nitong pagandahin ang tekstura ng lupa. Pinapaluwag at pinapahanginan nito ang siksik na lupaing luwad, samantalang ang maluwag na lupaing buhangin naman ay ginagawa nitong mas madaling kumapit at mag-imbak ng tubig. Ipinapakalat ang peat sa lupa tuwing taglagas at pantay itong ipinamamahagi sa buong taniman. Bukod pa rito, isa rin itong napakahusay na sangkap para sa compost at mulch. Ang sapropel ay ang mga latak o banlik na nakukuha mula sa ilalim ng mga tabang na tubig.
Isa itong pataba na walang katulad dahil sa natatangi nitong komposisyon. Napakalaking porsyento ng organic matter, humic acids, bitamina at microelements ang taglay nito. Ang banlik na nahukay ay pinatutuyo at sadyang pinapalamig sa taglamig upang maging mas maluwag at malambot ang estruktura nito bago ilahok sa lupa. Naniniwala ang ating mga ninuno na hindi lang nito pinapalusog ang mga halaman, kundi pinapaganda rin nito ang kalusugan ng lupa sa pamamagitan ng pagpigil sa pagdami ng masasamang mikrobyo. Sa madaling salita, isa itong tunay na eliksir ng pagkabunga, isang handog mismo ng kalikasan. Sa mga lumang aklat ng agrikultura, may mababasa tayong mga pataba na sa kasalukuyan ay itinuturing ng kakaiba o bihira. Tinutukoy natin dito ang mga produkto na mula sa pagpoproseso ng hayop, gaya ng bone meal, pulbos ng buto, at blood meal, pulbos ng dugo. Matapos katayin ang mga alagang hayop, wala ni anumang nasasayang. Ang mga buto ay sinusunog sa hurno hanggang sa maging marupok at pagkatapos ay dinidikdik para maging pinong pulbos. Ang bone meal ay isang napakagandang pinagkukunan ng phosphorus at calcium at ang epekto nito ay pangmatagalan. Kapag inihalo ito sa lupa tuwing taglagas, unti-unti itong naaagnas na nagbibigay sustansya sa mga halaman sa loob ng ilang taon. Ang blood meal naman, na galing sa pinatuyong dugo, ay isa sa pinakamayayamang mapagkukunan ng organic nitrogen. Ginagamit ito upang mas mabilis na umusbong ang mga halaman sa simula ng tagsibol. Tiyak na hindi ito ginagamit ng pangmaramihan. Mas madalas, ginagamit lamang ang mga patabang ito sa piling lugar o sa mga halaman na may pinakamalaking halaga. Pero ang mismong katotohanan na ginagamit ito ay nagpapatunay kung gaano kapraktikal at zero waste ang pamamaraan ng pagsasaka ng ating mga ninuno. Talaga namang marunong silang makita at kumuha ng kapakinabangan sa halos lahat ng bagay. May isa pang napakatalinong paraan na nag-ugat na sa kasaysayan. Ito ay ang paggawa ng tinatawag na mainit o mataas na taniman, high beds. Naging sikat ito lalo na sa mga hilagang rehiyon na may maikli at malamig na tag-araw. Sa panahon ng taglagas, maghuhukay ka ng trench na may lalim na humigit kumulang kalahating metro. Sa pinakailalim, inilalatag ang mga magaspang na organikong labi. Malalaking sanga, pinutol na tangkay ng mga luma at malalaking halaman, at mga wood chip. Ito ang nagsisilbing patungan o drainage. Pagkatapos, may patong naman ng mas maliliit na organiko, gaya ng pinutol na halaman, mga damo, dahon, at mga kalat sa kusina. Sa ibabaw ng lahat ng ito, tatabunan muna ng isang patong ng compost o pinabulok na pataba, at pagkatapos ay ng fertile o mayabong na lupa. Pagdating ng tagsibol, nagsisimula ang aktibong pagkaagnas ng organiko sa loob ng bed na siya namang naglalabas ng init. Dahil dito, mas maagang umiinit ang lupa kumpara sa karaniwang kamang taniman. Ginagawa nitong posible na magtanim ng seedlings ng 2 hanggang 3 linggo ng mas maaga, kaya nakakakuha sila ng ani kahit sa mga halamang mahilig sa init. Sa esensya, ito ay isang self-heating at self-fertilizing na taniman. Tatagal ito ng ilang taon at sa paglipas ng panahon, lalo pa itong nagiging mayabong. Isa sa pinakapangunahing batas na sinunod talaga ng ating mga ninuno ay ang tinatawag na crop rotation o pagpapalit-palit ng tanim. Kitang-kita nila na kapag paulit-ulit na itinatanim ang iisang halaman sa parehong lugar sa loob ng ilang taon, bumababa ang ani at naglipa na naman ang sakit at peste. Kaya naman, palagi silang nagpapalit ng tanim. Hindi sila kailanman nagtatanim ng repolyo pagkatapos ng repolyo or patatas pagkatapos ng patatas.
mayroon silang mga buong sistema ng rotasyon. Halimbawa, pagkatapos ng mga halamang malakas sumipsip ng sustansya, tinatawag nating mga matatakaw tulad ng repolyo o kalabasa. Sa susunod na taon, ang itatanim nila ay mga legumes o butong gulay na nagdadagdag naman ng nitrogen sa lupa. Pagkatapos nito, sa kanila itatanim ang mga root crop o halamang ugat na nangangailangan ng buhaghag na lupa. Ang ganitong paraan ay lumutas sa maraming problema. Una, iniiwasan nito ang paghina ng lupa sa isang uri lang ng sustansya dahil iba-iba ang nutrient set or na kinakain ng bawat halaman. Pangalawa, napuputol nito ang life cycle ng mga peste at sakit na tumitira lang sa iisang klase ng tanim. Ito ay simpleng diskarte, ngunit lubhang epektibo para mapanatili ang kalusugan at pagiging mabunga ng kanilang mga halamanan. Para sa ating mga ninuno, ang niyebe ay hindi lang basta simpleng pangyayari tuwing taglamig, kundi isa itong tunay na biyaya para sa bukirin at halamanan. Tinatawag pa nga nila ito na kumot ng taglamig o kaya naman ay kayamanan ng magsasaka. At hindi lang ito dahil sa kahalumigmigan na maidudulot nito pagdating ng tagsibol. Ang makapal na patong ng niebe ay ang pinakamahusay na natural na pananggalang o insulator laban sa lamig. Sa ilalim ng 30 hanggang 40 sentimetrong kapal ng niebe, halos hindi manigas ang lupa kahit pa sa pinakamatitinding frost. Ang temperatura sa ibabaw ng lupa ay nananatili sa halos 0 degrees. Lumilikha ito ng perpektong kondisyon para makapagtaglamig ng maayos ang mga kapakipakinabang na organismo sa lupa, pati na rin ang mga ugat ng halamang nabubuhay ng maraming taon. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang gawain noon tuwing taglagas at taglamig ay ang pagpapanatili ng niebe sa lupain. Sa gilid ng mga taniman, nagtatanim sila ng matataas na halaman bilang panangga, naglalagay ng mga harang o shield at nagkakalat ng mga sanga sa mga kamang taniman. Ginagawa ang lahat ng ito para hindi tangayin ng hangin ang napakahalagang niebe mula sa kanilang bukid. Pagdating ng tagsibol, ang tinunaw na tubig niebe na itinuturing nilang buhay na tubig ay dahan-dahang sumisipsip sa lupa. Pinupuno ito ng sapat na moisture para sa buong darating na panahon ng pagtatanim. Ang kaalaman sa wastong paggamit at pangangalaga ng niyebe ay isa sa mga pangunahing susi upang magkaroon ng masaganang ani. Paano ba nilalabanan ng ating mga ninuno ang mga damo noon sa panahong wala pang modernong herbicides? Hindi sila nakikipag total war sa mga damo. Sa halip, mas pinamamahalaan lang nila ang pagdami ng mga ito. Ang pangunahing sandata nila ay ang pag-iwas or prevention. Una, tulad ng nabanggit, ang paggamit ng bulok o luma ng dumi, pataba, imbis na sariwa, ay malaking nakakabawa sa bilang ng buto ng damo na napupunta sa lupa. Pangalawa, ang masinop at aktibong paggamit ng mulch o sapin sa lupa. Ang makapal na patong ng dayami o tuyong dahon ay sadyang humahad lang sa mga damo na umabot sa liwanag. Kung may tumubo man, mahina na ito at madali ng bunutin. Pangatlo, ang napapanahong pagdami. Inalis nila ang mga damo habang bata pa, bago pa ito makabuo ng buto. Ito ay isang matrabaho, ngunit palagi ang gawain. Bukod pa rito, gumamit din sila ng dense planting o masinsinang pagtatanim. Kapag lumaki na ang mga pananim, sila mismo ang nagpapalilim sa lupa, kaya napipigil ang paglaki ng mga karibal na damo. Minsan naman, gumagawa sila ng tinatawag na provocative watering tuwing taglagas. Dinidiligan ang bakanting taniman para umusbong ang mga damo at pagkatapos ay tatabasin na nila ito gamit ang asarol. Ito ay isang holistic o kumpletong pamamaraan na nakabatay sa malalim na kaalaman
sa biyolohiya ng halaman at sa patuloy na pag-aalaga sa kanilang mga taniman. Sa paglaban sa mga sakit, ang pag-iwas, prevensyon, ang naging sentro ng atensyon. Imbes na gumamit ng gamot para sa mga tanim na may sakit na, ang mas pinagtutuunan ng pansin ay paano hindi magkakasakit ang mga ito. At dito pumapasok ang tulong ng mga pangkaraniwang halaman na may matinding kakayahang magpalayas ng peste. Halimbawa, ginagamit ang pinakuluan o sinasala, infusions, ng bawang, balat ng sibuyas, sili, o di kaya'y damong Maria, wormwood, para spray at itaboy ang mga insekto. Ang abo, wood ash naman, ay ikinakalat hindi lang bilang pataba, kundi pati na rin para maiwasan ang mga sakit na gawa ng fungi gaya ng clubroot sa repolyo. Malaking halaga rin ang ibinibigay sa tinatawag na companion planting or pinagsamang pagtatanim. Napansin kasi na may mga halaman na tumutulong sa isa't isa. Halimbawa, ang marigold na itinanim malapit sa taniman ay nagtataboy ng nematode. Ang amoy naman ng sibuyas at karot kapag magkasama silang itinanim ay nakakalito sa mga pesting langaw na umaatake sa kanila. Ang dill, halaman naman, ay umaakit ng mga good na insekto na kumakain at pumapatay sa mga aphid. Isa itong kumpletong agham, batay sa matagal na pagmamasid na nagbibigay daan upang mapanatili ang malusog na balanse sa hardin at hindi na kailangan pang gumamit ng mga nakalalasong kemikal. Ang tingin ng ating mga ninuno sa mga bulate ay pangunahing katulong sa paggawa ng matabang lupa. Kapag maraming bulate sa isang lugar, ito ay siguradong tanda ng malusog at mayamang lupa. Kaya naman, lahat ng kanilang paraan sa pagtatanim ay nakatuon sa pag-akit at pagpaparami ng populasyon ng mga walang sawang manggagawang ito. Ang pag-iwas sa malalim na paghuhukay ay nakakapagpreserba ng kanilang mga lagusan at tirahan. Samantalang ang patuloy na paglalagay ng organics tulad ng compost, pataba, at mulch ay nagsisilbing sapat na pagkain nila. Kapag kumakain ang mga bulate ng mga organikong materyales, pinadadaan nila ito sa kanilang bituka at doon ay pinagyayaman ng enzymes at mga kapakipakinabang na microorganism. Ang dumi nila na tinatawag na coprolites ay ang pinakamahalaga at concentrated na organikong pataba, ang biohumus. Bukod pa rito, sa paggawa nila ng napakaraming lagusan, perpekto nilang binibigyan ng istruktura ang lupa, kaya ito ay nagiging buhaghag at madaling pasukin ng tubig at hangin. Mas mahusay pa silang magtrabaho kaysa sa anumang araro at libre pa ang paglikha ng magandang kondisyon para sa mga bulate ay nangangahulugan ng pagpapaandar ng likas na mekanismo para maging mas mataba ang lupa at gagana ito nang hindi mo na kailangan pang makialam. Sa mga rehiyon na madaling matuyo, lalo na pagkatapos ng isang mahaba at tigang na tag-init, tiyak na may ginagawa ang ating mga ninuno, ang masusing pagdidilig, bago dumating ang matinding taglamig. Alam nila na ang tuyong lupa ay mas mabilis at mas malalim tumigas sa lamig kaysa sa lupaing basa. Ang yelong nabubuo sa tuyo at tumigas na lupa ay may kakayahang pumunit at sumira sa mga ugat ng mga halamang pangmatagalan, kasama na ang mga punong kahoy at palumpong na namumunga na nagiging sanhi ng kanilang panghihina o tuluyan ng pagkamatay. Kaya naman, tuwing huling bahagi ng taglagas, matapos malagas ang mga dahon, ngunit bago pa man magsimula ang tuloy-tuloy na pagyelo, sagana nilang dinidiligan ang hardin at taniman. Ginagawa ang pagdidilig na ito ng paunti-unti o sa maraming yugto upang magkaroon ng sapat na oras para maabsorb ng lupa ang tubig at mabasa ang ilalim nito hanggang sa lalim na hindi bababa sa 1 metro. Ang lupa na puspos ng tubig ay mas matagal tumigas at hindi gaanong malalim ang pagyelo.
Ito ang nagpoprotekta sa sistema ng ugat mula sa anumang pinsala. Bukod pa rito, ang reserba ng tubig na naipon sa taglagas ay mahalaga rin para sa mabilis at matagumpay na pagsisimula ng pagtubo ng halaman sa tagsibol, lalo na kung sakaling maging tuyo ang panahong iyon. Ang pamamaraang ito ay isang malinaw na halimbawa kung paanong ang malalim na pag-unawa sa mga batas ng pisika at biyolohiya ay nagbigay daan sa ating mga ninuno upang magkaroon ng magandang ani kahit pa sa mga sitwasyong mahirap ang klima. Isa pa sa pinakamahalagang gawain tuwing taglagas, lalo na kung maasim ang lupa tulad ng mga peat o podzol, ay ang pag-aapog o ang proseso ng paglalagay ng apog. Napansin na ng ating mga ninuno na sa ilang bahagi ng taniman, hirap na hirap tumubo ang mga gulay tulad ng beet at repolyo. Subalit, ang mga damong tulad ng horsetail o sorrel naman ay ang lakas-lakas tumubo. Ibig sabihin, masyadong maasim ang lupa. Kapag sobrang asim ng lupa, hindi makukuha ng halaman ang mga sustansya kahit pa punong-puno ng nutrisyon ng lupa. Nagiging dahilan din ito ng sakit sa halaman gaya ng clubroot na tumatama sa repolyo. Para pababain ng asim o gawin itong neutral, gumamit sila ng mga materyales na madaling makuha. Apog, slaked lime, dolomite powder, dinurog na tisa, chalk, o minsan lumapang semento o plaster. Eksakto, sa taglagas inilalagay ang mga ito, kasabay ng pagbubungkal o paghukay. Sa loob ng buong taglamig, nagre-react ito sa acid ng lupa at pagsapit ng tagsibol, tama na ang balanse. Lumilikha ito ng kapaligiran na malapit na sa neutral at pabor sa halaman. Hindi ito ginagawa taon-taon, kundi kada ilang taon lang, depende sa kung gaano kabilis umasim ulit ang lupa. Isa itong simple pero mabisang paraan ng pagpapaganda ng lupa, batay lamang sa matagal na karanasan. Ginagawa ng ating mga ninuno ang lahat ng pagtatrabaho sa hardin at bukid na naaayon sa natural na ritmo ng kalikasan. Wala man silang tiyak na siyentipikong datos. Mayroon naman silang mga matagal ng obserbasyon na siyang nabuo bilang kalendaryong bayan. Hindi sila nakabatay sa mga petsa, kundi sa mga palatandaan. Halimbawa, kapag namumulaklak na ang puno ng cherry, oras na para magtanim ng patatas. O kapag lumipad na ang mga buto ng dandelion, maaari nang maghasik ng pipino. Malaki rin ang importansyang ibinibigay nila sa mga bahagi ng buwan. Naniniwala sila na mas mainam itanim ang lahat ng tumutubo sa ibabaw ng lupa tuwing papalaki ang buwan o waxing moon dahil ang katas ng halaman ay umaakyat pataas. Samantala, tuwing papaliit naman ang buwan o waning moon, mas maganda itanim ang mga ugat o root crops dahil ang lahat ng lakas ay pumupunta sa ugat. Ngayon, marami ang nagdududa o hindi naniniwala sa pamamaraang ito. Ngunit kinukumpirma ng modernong pananaliksik ang epekto ng lunar cycles sa mga nabubuhay na organismo. Ang mga gawain sa taglagas ay nakatali rin sa mga tiyak na panahon. Halimbawa, ang pagpuputol ng sanga o pruning ay ginagawa pagkatapos malaglag ang mga dahon. At ang pagtatakip sa mga rosas ay ginagawa kapag nagsimula na ang unang matinding lamig. Ang pagsunod sa natural na siklo na ito ay nagbigay daan upang magawa ang lahat sa tamang oras na may pinakamaliit na pagod at pinakamahusay na pagiging epektibo. Tuwing taglagas, binibigyan ng espesyal na atensyon ang mga pangmatagalang tanim, ang mga puno ng prutas at palumpong na may berry dahil ang kaligtasan nila sa taglamig ang susi sa magiging ani natin sa susunod na taon. Pagkatapos maani at malaglag ang mga dahon, isinasagawa ang sanitary pruning. Inaalis ang lahat ng tuyot, may sakit at sirang sanga. Ang mga katawan ng batang puno ay hinuhugasan ng solusyon na may apog
lime, hinaluan ng luwad at copper sulfate. Ginagawa ito upang protektahan ang balat ng puno mula sa pinsala ng yelo, frost cracks, na nabubuo dahil sa biglaang pagbabago ng temperatura sa araw, pati na rin laban sa mga sakit na dulot ng fungus. Ang paligid ng mga puno ay minumulch ng may makapal na layer ng compost o peat. Ito ay nagsisilbing pataba at kasabay nito, proteksyon para hindi mamatay sa sobrang lamig ang kanilang mga ugat. Ang mga bagong tanim at mga culture na mahilig sa init, gaya ng ubas o rosas, ay dinagdagan pa ng panakip. Ginagamit nila ang lapnik, mga sanga ng pino o spruce. Nakakatulong itong panatilihin ang niebe, gumagawa ng air pocket o sapin ng hangin, at sa parehong pagkakataon, hindi pinapabayaan ang mga halaman na maagnas, rot, kapag biglang uminit. Higit sa lahat, ayaw dito ng mga daga na karaniwang sumisira sa balat ng batang puno tuwing taglamig. Kaya, paano ba natin magagamit itong sinaunang kaalaman sa paghahardin bilang mga modernong nagtatanim? Simple lang, sa totoo. Marami sa mga pamamaraang ito ay hindi lang napapanahon, kundi muling sumisikat at isinasabuhay sa ilalim ng tinatawag na organic farming. Magsimula sa maliliit na hakbang. Huwag na nating bungkalin ng malalim ang lupa tuwing taglagas. Sa halip, mag-surface loosening lang tayo gamit ang pangpaluwag ng lupa. Siguraduhin ring takpan, mag-mulch, ang mga walang tanim na kamang taniman gamit ang pinutol na damo o tuyong dahon. Gumawa tayo ng sarili nating tambak ng compost. Mas madali ito kaysa inakala mo at magugulat ka kung gaano karaming organikong material ang kayang gawin ng iyong bakuran. Magtanim din ng cover crops o pananim na pantakip sa isa o dalawang kamang taniman. Halimbawa ay mustasa. Mabilis itong tumubo at napakahusay magpagaling ng lupa. Huwag itapon ang abo mula sa inyong ihawan o paliguan. Ito ay walang katumbas na pataba. Ang mga simpleng hakbang na ito ay hindi nangangailangan ng malaking gastos, pero sisimulan nito ang natural na proseso ng pagpapanumbalik ng sustansya sa inyong halamanan. Titigil ka na sa pagiging simpleng tagabungkal lang at magiging kasosyo ka na ng kalikasan. At maniwala ka, siguradong gagantihan ka ng lupa sa pag-aalaga mo. Sa pamamagitan ng masaganang ani at higit sa lahat, malulusog na pananim. Kung gayon, lumalabas na ang ating mga ninuno ay mga henyong ekolohista. Pero hindi nila sinasadya, hindi sila nakipaglaban sa kalikasan. Sa halip, nakipagtulungan sila, nagmamasid ng mabuti at kumukuha ng aral sa kanilang nakikita. Para sa kanila, ang lupa ay hindi lang basta dead substrate or patay na material, kundi isang napakakomplikadong buhay na organismo. Kailangan itong pakainin, protektahan, tulad ng paghahanda sa taglamig, at gamutin, hindi ang aabusuhin at sisirain ng kemikal. Ang pagmumulch, ang paggamit ng cover crops or green manure, paggawa ng compost, paggamit ng abo, at pag-iingat sa mga earthworm, hindi lang ito basta lumang pamamaraan ng lolo at lola. Ito ang pundasyon ng matatag, malusog, at matalinong pagsasaka. Ito ang daan para makabuo ka ng tunay at buhay na ekosistema sa sarili mong maliit na lupa. Maraming salamat sa panonood mo ng videong ito hanggang dulo. Kung may nalaman kang bago at kapaki-pakinabang, i-like mo naman at mag-subscribe sa channel. Marami pa tayong aabangan na mas interesante. Ngayon, ito ang pinakamahalagang tanong. Alin sa mga sinaunang pamamaraang ito ang susubukan mong gamitin sa iyong hardin o lupa sa susunod na taniman? O kaya naman, may ginagamit ka na ba? Ibahagi mo ang iyong karanasan sa comment section at pag-usapan natin yan